sa dual horn. Yan. Tapos doon naman sa low nya, busina natin. Yun. So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawin ko naman ang aking e-bike. So marami po kasi akong papalitan dito. Marami akong babaguhin. So tulad po ng switch, ayan. Tapos yung brake level nya, side mirror, yan, tatanggalin ko na po siya. Tapos itong tipos nya, babaklasin ko rin dahil pipinturahan ko siya. So kung napapansin nyo mga ka-e-bike, ito, yan o, kinakalawang na siya. So kailangan ko siyang pinturahan ng kulay itim. Tapos yung mini driving ko, ayun, yung bracket nya may kalawang na rin. So yan, marami po akong babaguhin dyan. Lahat ng mga accessories ko pagaganahin ko. Tapos dito sa likod, yan, itong apakan na to, babaklasin ko rin to, papalitan ko siya ng bago. Pati dito yung preno ko, lahat babaklasin ko to, papalitan ko siya ng kulay red na. So ito, papalitan ko rin itong hose brake nya, yung sa harap at sa likod. So papalitan ko rin siya ng bago. Yan, kulay itim na rin yan. So marami po akong gagawin dito sa e-bike ko, kaya medyo matagal po ang aking paggagawa dito, mga 2 days siguro. Yan, kasi overhaul to mga ka-e-bike. Hindi naman to papalit lang ako ng mga switch. Dahil dito sa switch mga ka-e-bike, so matrabaho na itong pagwa-wiring na to. So iba po kasi yung ano nito, yung tinatawag na socket. Malapad siya, hindi siya yung bilog. So nandito na yung mga gamit ko. Ayan, nandito na siya. Yan, kompleto na yan. So babaklasin ko muna to para uunahin ko to. Itong tipos niya mabaklas para mapinturahan ko, malinis ko at mapinturahan ko siya mga ka-e-bike. Tapos itong telescopic ko, ayan. So kung napapansin nyo mga ka-e-bike, kinakalawang siya. So gawan ko siya ng paraan kung matatanggal ko ba to or hindi. Ayan. Pero wala siyang problema itong telescopic ko. Ang problema lang nito is kinakalawang siya. Kaya kung kakayanin kong linisin, so lilinisin ko siya mga ka-e-bike. Okay. So magpapalit din pala ako ng gulong mga ka-e-bike. Itong nasa likod saka yung sa harap. Ayan. So babaklasin ko muna siya mga ka-e-bike. So ayan guys, kung mapapansin nyo, yung sa harapan ng e-bike ko, yung pinaka wiring nya, so napakarami. Tapos may mga excess pa na wire. So ito kasing wire na to, ito to sa may camera nya, kaya marami siyang wire dito sa loob. So yan, tatanggalin ko na tong mga excess na wire na to sa camera para medyo lumuwag siya dito sa harapan. So ito yung mga wiring ko ng ring light. Yan, so tatanggalin ko lahat yan, lilinisin ko siya mga ka-e-bike para mawala na tong excess nya para dito sa mga wire na to. Yan. So ito na siya mga guys, natanggal ko na yung pinaka harness nya saka yung telescopic nya dito. So ito na yung tipos nya. So babaklasin ko pa yan mga ka-e-bike, yung pinaka tipos nya. So dito, pagdating dito sa harness pala mga ka-e-bike, yung socket nya binago ko. Ayan, nilagyan ko siya ng clip na ganito. Dahil po yung ano nya, yung dating stock nya, so ganito siya. Kaya ang ginawa ko mga ka-e-bike, dito na lang po ako nagputol at binago ko. Dahil po yung kanyang throttle na ikakabit ko, so ganito na siya. Ayan. So iba po yung socket nya. Kaya ang ginawa ko, ito yung pinaka socket nya na kulay puti, ipa-plug ko na lang siya dito. Ayan.
Dahil pagka once na ito pa rin yung stock yung gagamitin ko, wala naman siyang problema. Pero ang sa akin lang, binaklas ko na siya, kaya lahat na gagawin ko na lang dito sa wiring ng e-bike ko. So ito yung dati niyang stock, ganito siya mga ka-e-bike. Ayan, so kung nakikita nyo siya, itong kulay itim na to, so ito yung stock niya talaga, original harness po mga ka-e-bike to sa e-bike ko. Ayan, so yan na, nabaklas na siya. Yan, wala na siyang manubela, so nandun na yung manubela niya, tapos yung telescopic niya nandun. Okay, so dito na ako ulit nagpo-focus sa pagwa-wiring. Yan, dahil ang gusto ko plug and play na lang siya dito pagdating dito mga ka-e-bike. Yan, okay siya. So yan, okay na siya. Yung sa itong tipos niya, so kung napansin nyo yun na medyo kinalawang siya, so ngayon ang ganda na niya. Yan, pati do. So pininturahan ko yan mga ka-e-bike. So yan, hindi na siya kinakalawang, wala na, kulay itim na naman, bumalik na naman siya sa kulay niya. So yan, tapos yung pag wiring ko pala dito, yung sa harness niya mga ka-e-bike, yan ah. So ito na yun, yung wiring niya, na ikabit ko na yung pinaka ano niya, switch niya dito. So ito na yung mga switch, mga brake level niya, kinabit ko na. Tapos yung itong side mirror, ayan, naibalik ko na dito. Tapos naglagay ako ng mga extra switch. So ang gagawin ko kasi dito mga ka-e-bike, itong mga switch na to, pagaganahin ko kasi yan mga ka-e-bike dito sa mini driving light niya, tapos sa may busina. So ito kasi yung busina niya mga ka-e-bike, dual horn siya, tapos may stock na horn. So ang gagawin ko dyan mga ka-e-bike, pagaganahin ko yung stock niya, tapos pagaganahin ko rin yung dual horn. So ito siya mga ka-e-bike, yung dual horn. Yan, ito yung dual horn. Tapos yung gagawin ko kasi dyan mga ka-e-bike, pag gusto ko yung stock lang yung gagamitin ko, kaya may switch siya mga ka-e-bike, pipindutin ko na lang yung switch niya. Pagka once naman yung ito yung gagamitin ko, so i-on ko lang din to. So marami din ako gagawin dyan mga ka-e-bike. Ito kasing busina ko, itong horn na to, dual horn na to, na boost. So ang gusto ko kasi dito mga ka-e-bike, pagka nagbusina ako, nagbiblink din yung ilaw ko, itong mini driving light ko. Kaya ang gagawin ko dyan, lalagyan ko rin ng switch yan, except lang doon sa pag-on niya na talagang hindi siya nagbubusina. Tapos pagka nagbusina siya, pwede siyang magbiblink itong ilaw na to dito. So yan ang gagawin ko mga ka-e-bike, iwa-wiring ko rin yan. So ito yung ano niya, yung relay niya, relay ng busina. So 2024 pa siya, oh, bagong bago. Ayan, ito. So ngayon susubukan natin siya mga ka-e-bike kung gumagana na yung e-bike ko. Tapos yung pagdating naman dito sa mga wiring dito, kung okay yung pag-wiring ko dito. Ayan, subukan natin muna siya mga ka-e-bike. So ayan na mga ka-e-bike, ayan, i-try natin siya. So ito na yung ignition. Ayan, kinapit ko muna. Tapos yung busina niya ito. So yung stock niya nakakabit niya mga ka-e-bike ah. So hindi ko pa siya, ito hindi ko pa siya ni-wiring ah, ng pinaka push button niya para do sa dual horn niya. So busina natin siya. Ito yung negative ng itong busina na to. So ignition natin. Yan, naka-ignition na siya. So yan, naka-on siya. So busina natin siya, stock lang. Yan. So stock lang yan mga ka-e-bike ah. Tapos ikabit naman natin yung itong dual horn niya. Ito.
So kailangan lang natin ng negative. Saksak lang natin dito yan. Yan. So nakasaksak na po yung negative. Tapos try natin siyang busina. Dito din sa switch na to. Yan. So yan. So kung mapapansin nyo mga ka-e-bike, ang lakas. Ang lakas ng busina na yon. So yun ang gagawin ko pala ngayon mga ka-e-bike, itong switch na to, para magamit ko yung stock niya, magamit ko yung dual horn na to na Boss. So yung pagwa-wiring ko dito mga ka-e-bike, so medyo napakahirap dahil kailangan ko ng mga switch. Yan. Dito yung mga switch ng domino. Ito. So yung tiktak ko na relay, so na-install ko na dito din sa harness. Yung mga ilaw ko, ring light, yan lahat po yan. Tapos yung dual horn ko, so ito yung switch nya mga ka-e-bike. Yung pwede ko siyang gamitin yung stock saka yung dual horn. So yung dual horn ko po mga ka-e-bike, dito ko kinabit. Tapos yung stock na maliit, dito ko naman nilagay sa loob. So dito kung mapapansin nyo mga ka-e-bike, itong extension ng manubela ko, nilagyan ko siya ng extension dahil pag wala siyang extension, itong pinaka harapan ko dito, tumatama na dito sa pinaka flarings nya. Yan, medyo ano na siya, nakadikit hanggang dito na siya mga ka-e-bike, itong flarings na to. Kaya nilagyan ko siya ng extension. So ang problema ko lang dito, yung panel board ko, dahil ito nga tumaas to, dahil may extension yung aking manubela, yung handlebar. So bitin yung aking bracket dito sa panel board ko. So madali lang naman yan dahil lalagyan ko siya ng extension. Tapos yung sa placer, ito na palitan ko na rin yung placer nya. Ayan, pati dito sa likod. Ayan. So kung napapansin nyo mga ka-e-bike, tanggal yung hub nya dahil ito kasing hub nya, papalitan ko ng bagong gulong. Tapos papalitan ko rin ng brake pad. So ito din, papalitan ko rin ng bagong gulong yan. So lahat, papalitan ko ng bagong gulong, itong dalawa na to. Ayan. So ngayon mga ka-e-bike, susubukan natin yung lahat ng in-install ko na accessories. So itong mini driving light, so ito yung switch nya. Yan, subukan natin. Yan, umilaw siya. So ito po yung switch nya mga ka-e-bike. Tapos dito naman sa horn naman, ito naman yung switch ng horn. So pagka stock mga ka-e-bike, ito yung stock nya. So try ko muna saglit. Yan, nasa baba siya. Pagka stock, pagka once na dual horn naman ang gagamitin ko, switch ko lang to mga ka-e-bike. Ayan, pataas naman to. Yan. So hazard nya, yan. So ito na yung tiktak nya mga ka-e-bike, yung sa relay nya. Ayan, gumagana yung dalawang placer pati do sa likod nya. Tapos ito naman ipapakita ko sa inyo mga ka-e-bike. Ito wala pa akong switch po na ginawa. So ilalagay ko muna dito yung sa mini driving ko, para pagka once na nagbusina po ako ng dual horn, so magbiblink yung aking ilaw. So kailangan lang natin to i-on. I-on ko lang to. Ayan, tapos subukan natin na i-busina dito para umilaw yung dalawang mini driving ko. Yan. So yan mga ka-e-bike. So kailangan ko lang ng switch dito para gumana yung mini driving ko pagka mas na nag double horn po ako dito. Tapos pagka pinandar ko naman na walang dual horn, so i-off ko lang to. I-off ko lang yung sa busina nya. Tapos pwede na ako mag ilaw dito sa mini driving ko. So yan, kailangan ko pa ng switch at ipapagawa pa muna namin yung gulong nya doon sa shop, mapalitan ng bago. So medyo maselan yung pagwa-wiring kasi konting pagkakamali lang, mahirap pagka masira yung
converter natin. So madadali yung converter natin dyan. So subukan natin yung sa accessories nya. Ayan, ito yung mga ring light nya. Tapos yung headlight naman, ayan, naka high and low na siya. Pag low lang doon sa baba, pag high doon sa taas naman siya. So bali apat na yung iilaw. Okay, so yan na mga kaibek. So malapit na siya matapos, kunti na lang. So yan na mga kaibek, tapos na yung ginawa ko sa aking e-bike. So naikabit ko na lahat ng kailangan kong ikabit dito. So yan, ito bago na yung gulong nya, CST. So yan sa likod, ito yung sa likod, ito naman yung sa harap. Ayan, low profile naman to sa harap. Ang size naman nito mga kaibike, 100 by 60 by 12. So dito naman sa likod, 110 by 70 by 12 yung size naman dito sa likod. So yan, so naikabit ko na rin yung mark guard nya dito. Ayan, tapos yung sa caliper nya, yung RPM, tapos yung hose brake nya. Yan, so ito may laman na to, okay na to, may preno na, pati doon sa harapan nya. Ito, ayan, so nalinis ko na yan mga kaibike. So ito kasi yung pinaka plate nya, kinain na siya ng kalawang, kaya ito ang ginawa ko, nilinis ko yung pinaka plate nya, tapos dito sa tipos nya. So ayan, bumalik na yung kulay nya, kulay itim. So dito mga kaibike pala, ito dapat i-share ko to sa inyo kung paano ko sa i-wiring yung mini driving nya, tapos yung dual horn nya, yung dual horn nya na boost, tapos yung stock nya. So dapat i-share ko sa inyo yung kung paano ko siya i-wiring. So hindi ko na siya na i-vlog dahil medyo ginabi na ako, dahil naghahabol kami ng oras dahil walang ilaw dito sa ginagawa namin sa pwesto namin. So kaya pasensya na kayo mga ka-e-bike kung hindi ko na siya na i-share sa inyo kung paano ko siya i-wiring sa domino nya dito sa switch. Yan, ito. So yan, so yan na, susubukan natin siya mga ka-e-bike para makita nyo kung paano ko in-install yung dual horn nya saka yung stock nya. So may switch po yan mga ka-e-bike. So ito naman yung switch ng dual horn ko sa stock saka sa dual horn. Tapos ito naman yung sa mini driving lights ko. So dito naman sa push button na to, ito naman yung pwede natin paganahin yung dual horn, tapos magbi-blink yung tong ilaw na to. So pag ayaw natin paganahin yung dual horn tapos yung ilaw, so yung mini driving mga ka-e-bike, ito i-switch lang natin. So ngayon i-try natin mga ka-e-bike para makita nyo kung paano ko siya ginawa. So pasensya na kayo kung hindi ko na i-vlog yung paano i-wiring yung ano na yon, yung accessories na yon. So try natin mga ka-e-bike. So hindi ko pa siya masyadong gamay yung ano niya, yung sa busina niya. So yan, ito yung dito muna tayo, subukan natin yung sa mini driving lights. So pindutin natin to, yan, tapos naka-on na siya. So yan na yung mini driving light natin, yan. Tapos low nya, yan, low. Yung high nya, yung kulay puti. So ngayon pagka once na paganahin naman natin yung busina, pag sa stock naman, so try muna natin to. Medyo nangangapa din ako dito eh. Yun. So ito yung dual horn nya. Try natin. So inon na natin dito sa switch ng
busina natin. So ito yung sa taas, yung sa dual horn. Tapos dito naman sa baba, sa stock. Ayan. Tapos dual horn. So pagka gusto naman natin siyang paganahin yung mini driving niya sa dual horn, ayan, i-off lang natin to. I-off lang natin to mga ka-e-bike. Yun, naka-off yung ilaw, tapos ibusin na natin sa dual horn. Yan. Tapos doon naman sa low nya, busina natin. Yun. So masyadong malakas yung dual horn na kinabit ko mga ka-e-bike. Ito lang yung ginagawa ko pagka gusto ko isabay yung dual horn. Tapos kung hindi naman, pipindutin ko lang to dito sa ilaw nya. Ayan. So dito naman sa throttle nya, sa accessories, okay na rin naman to mga ka-e-bike. Ayan. So ito yung accessories nya. Tapos yung sa likod, ayan, gumagana na yung taillight nya. Tapos yung sa LED nya dito sa side, pag once na hinazard natin yan, ayan, naka-hazard. Ito bago na to mga ka-e-bike, yung flasher nya. So ayan, nag-hazard din yung LED ko, dalawa. So itong TikTok na to na in-install ko dito mga ka-e-bike, yung sa relay, bago na rin yan. Okay, so ayan siya. Tapos yung sa headlight, ayan yung low nya. Tapos yung high, ayan, high nya. Okay, so yan. So tapos na ito mga ka-e-bike. So yan, maraming salamat mga ka-e-bike sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel.